Huwag kayong matakot, kasama ninyo ang Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sunday, June 21, 2026, ng ikalabindalawang linggo sa karaniwang panahon. Isa sa pinakamaraming ulit na sinabi ng Diyos sa Biblia ay huwag kayong matakot. Bakit? Dahil alam ng Diyos na ang tao ay madaling matakot. Bilang mga sundalo, may takot din tayong dinadala. Takot para sa ating pamilya. Takot sa kinabukasan. Takot na may mangyaring masama sa operasyon. Takot na hindi na makauwi ng ligtas. Takot na mabigo sa ating tungkulin. Marami sa atin ang mukhang matatag sa labas. Ngunit may mga laban na tahimik nating kinakaharap sa loob. Kaya ang mensahe ng Diyos sa ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito, huwag kang matakot, kasama mo ako. At ngayong Father's Day, special din ang mensaheng ito para sa mga ama. Maraming sundalong ama na tahimik na nag-alala para sa kanilang pamilya habang sila ay nasa kampo o nasa operasyon. At sinasabi ng Diyos sa inyo ngayon, anak, huwag kang matakot. Ako ang bahala sa pamilya mo habang tapat kang tumutupad sa iyong tungkulin. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, chapter 20, verses 10 to 13, si Propeta Jeremias ay inuusik, pinagtatawanan, pinupuna, hinahanapan ng pagkakamali. Pero hindi siya sumuko dahil sinabi niya, ang Panginoon ay kasama ko tulad ng isang makapangyarihang mandirigma. Napakagandang larawan para sa isang sundalo. Hindi sinabi ni Jeremias na wala siyang takot. May takot din siya. Ngunit mas malaki ang kanyang tiwala sa Diyos kaysa kanyang takot. Mga kapatid, ang tunay na katapangan ay hindi kawalan ng takot. Ang tunay na katapangan ay ang pagpatuloy ng misyon kahit may takot dahil alam mo, kasama mo ang Diyos. Sa ikalawang pagbasa, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 5, verses 12 to 15, sinasabi ni San Pablo na dahil sa kasalanan, pumasok sa mundo ang pagdurusa at kamatayan. Nakikita natin ito sa karahasan, terorismo, kriminalidad, korupsyon, pagkasira ng pamilya. Ngunit may magandang balita. Mas makapangyarihan ang biyaya ng Diyos kaysa kasalanan. Marahil may pagkakamali tayong nagawa bilang ama, asawa o sundalo. Ngunit ang awa ng Diyos ay mas malaki kaysa ating mga pagkukulang. Hindi ang kasalanan ang may huling salita. Ang biyaya ng Diyos ang may huling salita. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 10, verses 26 to 33, tatlong verses na sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Parang alam niya na darating ang mga pagsubok. Alam niya na may laban tayong haharapin. Alam niya na may mga gabi ng pag-alala at pangamba. Kaya sinabi niya, kahit ang buhok ninyo sa ulo ay bilang na bilang. Ibig sabihin, kilalang kilala ka ng Diyos. Alam niya ang iyong mga problema. Alam niya ang iyong mga sakripisyo. Alam niya ang bawat gabi na namimiss mo ang iyong pamilya. Alam niya ang bawat operasyon na inyong pinasukan. Alam niya ang bawat panalangin mo para sa inyong mga anak. Hindi ka niya nakakalimutan. Ngayong Father's Day, saludo kami sa lahat ng ama. Lalo na sa mga sundalong ama, maraming pagkakataon na wala kayo sa bahay kapag may kaarawan o mahalagang okasyon. Wala kayo kapag may graduation. Wala kayo kapag may sakit ang inyong anak. Dahil nasa misyon kayo, naglilingkod sa bayan, at madalas tahimik ninyo itong ginagawa. Tandaan ninyo, nakikita ng Diyos ang bawat sakripisyo. Nakikita niya ang bawat luha. Nakikita niya ang bawat pagod. Nakikita niya ang bawat panalangin para sa iyong pamilya. At sinasabi niya ngayon, salamat
sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong sakripisyo. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Si Propeta Jeremias sa unang pagbasa ay nagtuturo, magtiwala sa Diyos kapag may laban. Si San Pablo sa ikalawang pagbasa ay nagtuturo, magtiwala sa biyaya ng Diyos kapag tayo ay nagkakamali. At si Jesus sa ating ebanghelyo ay nagtuturo, magtiwala sa Diyos kapag natatakot ka. Mga kapatid, ang kabaligtaran ng takot ay hindi tapang. Ang kabaligtaran ng takot ay tiwala. Sinasabi ng takot, paano kung may mangyaring masama? Ngunit sinasabi ng pananampalataya, paano kung kumilos ang Diyos? Mga kapatid, ano ang takot na dinadala mo ngayon? Takot para sa pamilya? Takot sa kalusugan? Takot sa kinabukasan? Takot sa misyon? Ilagay mo ito ngayon sa kamay ng Diyos. At pakinggan mo ang kanyang sinasabi. Huwag kang matakot dahil ang Diyos na tumawag sa iyo upang maging sundalo, ang Diyos na nagmamahal sa iyong pamilya, ang Diyos na gumagabay sa iyong misyon, ay hindi ka iiwan kailanman. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gaway. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, sa gitna ng aming mga takot at pag-alala, ipaalala mong hindi mo kami iniiwan. Pagpalain mo ang lahat ng Ama, lalo na ang mga sundalong Ama. Bigyan mo sila ng lakas, karunungan at kapayapaan. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo kaysa aming mga takot, sapagkat ikaw ang aming dakilang mandirigma, aming tagapagtanggol at aming pag-asa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.